Yo guys, what's up? For today's video, I will give you some tips on how you create your drawing background. But before we start, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. So let's go! Una sa lahat, dapat natin malaman kung ano ba ang background sa isang drawing o artwork. Ang background, ito yung space sa isang artwork na ang purpose ay magbigay ng support or mas madali niyang may pakita na maganda ang isang main subject ng isang drawing o artwork. Pwedeng nagbibigay siya ng kwento, naglalarawan, pagbibigay balanse sa main subject, at mas nakakapagbigay ng kaaya-ayang pagtingin sa sino mang makakakita dito. So, ito yung mga tips na maaari kong i-share sa inyo kung gagawa kayo ng background sa mga drawings nyo. Solid color background. Ito yung simpleng background lang na nakakapagbigay sa artwork mo ng balance at nabibigyan din ito ng focus yung mga taong tumitingin para dito. Sa pagguhit, alimbawa, ng mga cartoons or anime, maaari kang maglagay ng background na simple lang tulad ng solid color. Mapulay na sa tingin mong kontra sa main subjects mo. Ito ay makakatulong na mas mayangat lalo pa nito ang subject mo at gayon din naman na hindi magmukhang boring ang drawing. Ayan, solid color green, di ba? Faded background. Ganitong background, pwede mo lagyan ng drawings mo from dark to light or vice versa. Ito, masusubok din ang skills mo sa pagbe-blend ng mga kulay na nais mo. Ito, mga samples na drawing na ginawa ko using faded background. At ito, from blue to light blue hanggang sa mag-blend siya sa puti. Sa background naman ito, gagamit tayo na iba't ibang uri ng hugis. Kung anong gusto mong hugis, maaari mong kunoy nyo na iba't ibang kulay na nais mo at siyang gawing background. Kagaya ito, ginamit ako siya na iba't ibang uri ng linya at hugis. Ito pa, ganun din, tapos pinuno ko ng kulay ang bawat hugis. Fanan din dito sa isang sample natin, si Ipo Makunochi. Ilagyan natin ang background na ayon sa shapes. Ayan, rectangle. Tapos ginulayan natin na isang solid color green. Splash background. So, ito naman yung isa sa pinaka-favorite kong style ng background, no? Karaniwang ko to ginagamit sa mga wet mediums, like watercolor, sa paint, or even sa mga coffee painting. Ayan. Masusubok talaga ang pagiging creative mo rito eh. Gamit ka lang ng tamang tool para rito. Dahil ginagamit siya sa mga wet mediums, usually ginagamitan ko siya ng plastic straw, then binoblow ko para ma-spread out, para magmukha siyang splash. So ayan nga po. Background related to subject. Ito na yung mga bagay na pwede mong ilagay na may kinalaman sa main subject mo. Pwede mga small details na related, basta ang main subject mo pa rin ang magiging focus nito. Isang halimbawa ito, Dragon Ball. Ang ginawa kong background ay yung setting sa Dragon Ball. Ayan, diba? Ganyan yung lugar sa Dragon Ball, di ba? Yung mga pinaglalabanan nila. Black background. So, obvious naman siguro, no? Black background. Ito yung madalas na ginagamit kong background, lalo na sa mga portrait. Huwag sa madali lang siyang gawin, mas madali mong mapapaangat yung main subject mo pag gamit mo ito. Ayun lang, hindi lahat pwede mong gamitan ng black background.
Kung ang main subject mo ay may touch of dark colors, maaari mong iwasan na gamitin ang gantong klaseng background dahil matatabunan nito yung pinaka-subject mo. Ayan, si Lupin the Third, Spider-Man, yan, mga basketball player using black background. Multicolored background. Unlike ng solid color background, ito, three or more colors na pagbe-blend mo sa isang artwork. Ito yung mga kulay na sa tingin mo babagay sa main subject mo. Kung gusto mong lumabas na masaya or attractive yung artwork mo, try mo na to multicolored background. Pero syempre, isipin mo rin muna na hindi niya ma-overpower yung main subject mo. So, yun mga guys, no? Naibigay ko na yung ibang mga tips at mga background na karaniwang ginagawa ko sa mga artworks ko. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong lalo na sa mga beginners. Maraming salamat at hanggang sa muli. Bye-bye!